Okay, pinag-uusapan kasi nila kung papaano nila talunin itong si VP Sara coming 2028 kasi nung siya ay nag-declare na tatakbo sa 2028, aligaga na sila, nagkanda-kanda, utal-utal na sila, kanilang kaisipan tuliro, ayan. Hindi na nila alam kung anong gagawin nila including media, weaponize para kaliwa't kanan ang gagawin nilang pasimple pa ito, pasimpleng paninira. Nakita ninyo naman yung interview ni VP Sara exclusive doon sa mga sa Banateros, no ho? Hindi siya na-amplify. Hindi yan na-feature or ipinalabas or kahit man lang ibinalita sa mainstream media. Alam nyo na. Bakit kanyo? Kasi andun lahat yung mga sinabi ni VP coming from her heart at sa isip niya. Pero yung katotohanan na kanyang sinambit doon na sa tingin ko talaga magtataguyod pa sa kanyang kasi syempre yung interview ng mainstream media very short, wala silang makuha, ayaw nilang i-feature yung long interview with the Banateros. Kaya ang ginagawa talaga nila ngayon, kaliwat kanan ang kanilang gustong talunin itong si VP Sara. Pero, eto ang question. Ang mga dilawan, pinklawan o kung sino man yan, dyan sa mga liberal party na yan, nagkakaisa ba sila? O nag-aaway-away na sila? Meron na silang sariling mga interes. Hindi mo mawari kung sino ang tatakbo sa kanila. Risa Ontiveros, maybe Trillanes, Bam o Lenny. Hindi natin alam kung sino kasi gusto na nila sila. Gusto nila sila kasi sariling interes. Ito ang katotohanan pahayag ng Liberal Party na si Congressman Erice na mahina na ang pinklawan, dilawan, liberal, nag-aaway na. Ang tanong, paano nyo matatalo si VP kung ganyan kayo? So, paki-describe mo nga sa amin ngayon ang atmosphere within the LP and the Dilawans Wala na! and the Pinklawans. Well, siguro kailangan Divided ba? Divided Hindi ba? naman. Siguro Anong hindi naman? Divided talaga kayo. Ano ba? Ayaw mo lang aminin. Pero divided na kayo. Mamaya, makikita nyo. Nag-aaway nga si Bam at saka si Trillanes. pinipilit naman namin magkaisa pero tingin ko kulang pa kami ng Pinipilit naming magkaisa. Doon pa lang eh. hindi naman. Siguro pinipilit naman namin magkaisa pero tingin ko kulang pa kami ng discernment. Pinipilit yung magkaisa, kulang kayo ng discernment kasi meron kayong kanya-kanyang interest. Si Risa Ontiveros gusto niyang tumakbo. Sino pa? Trillanes maybe. We don't know. On what to do. Kasi Hindi nyo pala alam? Wala kayong discernment on what to do? So, di ba ang tatalino ninyo, ang gagaling ninyo, mangundi na human rights, justice, ICC, ang galing ninyo pumuna, corruption, ni VP. Tapos wala kayong discernment on what to do? Bobo pala kayo. 9 na taon na kaming nagdurusa. 9 na taon nagdurusa. Hanggang ngayon, buwag-buwag na pala kayo. As a party, As a party. Sa party. talo. During the parang time ganun. of Pinoy, we were 747. Now we're back to Volkswagen. Paano yan? Nung kay Pinoy, mababa ang bilang nyo. Kay Duterte, lalong-lalo na diretso sa inidoro. Tapos dito kay Marcos Jr., kaya himod puwet kayo kay Marcos Jr. kasi gusto nyo siyang gamitin, gusto nyong gamitin ang kanyang power para pabagsakin ang mga Duterte. So, ano ba yan? Yung sentiment ba na Sara Scare, majority na ba yan or hindi pa naman? Sa LP?
Yeah. Of course, majority. Majority na yan. Sa LP, So, sa LP, konti lang naman kami. So, Konti lang naman kami, aminado. In fact, dito sa interview, aminado siya. Tingnan natin ha. Hi, good morning, Ted. Good morning, DJ. Alam nyo, ang mga liberals, bilang na lang sila. Umamin. Ewan ko kung umamin o nadulas lang siya o talagang aminado na konti na lang sila. Ngayon, kung konti na lang kayo, buwag-buwag kayo, paano ninyo matatalo ang isang Sara Duterte? Kahit na, at lalong-lalo pa, kapag kayo ay magkakaroon ng coalition with this current administration. Lalo pa kayo matatalo pag ganon. Gotcha. Opo, salamat po sa inyo pong panahon. Ano po ang balita Salamat po. sa Liberal Party, Congressman Egay? Dito po sa usapin nga ng may mga nakakaramdam na mukha pong may usap-usapan na ang inyong partido at ang administrasyon. Wala pa po kaming pag-uusap na formal sa Partido Liberal. At lalong wala po kami pag-uusap tungkol po sa pakikipag-coalition sa administration. At palagay ko po, yan po ay napakalayo na sa palagay ko po ay pati yung mga namatay naming mga leader baka bumangon sa kanilang mga kinalalagyan kung kami ay makikipag-coalition sa administration. Diyan pa lang makikita ninyo kung ano talaga ang kanilang take dito kay Marcos Jr. O ano yung kanilang sentimiento. Kasi nakita natin himod-puwet sila kay Marcos Jr. Pero yan ay palabas lang. Ngayon lang yan. Kunwari, gustong-gusto nila si Marcos Jr. as compared in the past administration kasi may justice, may ganito, corruption, mga ganun. Pero dito pa lang sa pahayag niya na babangon yung mga namatay naming mga liberal kapag makipag-coalition sa Marcos. That just indicates and proves na ayaw talaga nila pero kailangan nilang maghimod puwet muna kasi kailangan nila ang power, ang authority ni Marcos Jr. to neutralize, bring down the Duterte. Ganun lang naman ang plano dyan eh. Halata na kayo. Huli na kayo. So, Sir, di ho ba nagkaroon ng get-together sila VP Sara at ilang pang mga leader po ng inyong partido? Nandun ho ba kayo nung ano na yon, yung get-together na yon? Si VP Lenny po. Opo. Si With VP wala Lenny. po ako, hindi po ako kasama doon sa yun po ay hindi po yung Liberal Party, yun po ay gathering ng mga nagkasama-sama nung 2022 presidential elections. Okay. Pero yun nga po. So, as in, ilan ho ba ang official na miyembro ng Liberal Party ngayon? Sa lahat na po, hindi... What a question. Ilan na ba ang opisyal at miyembro ng Liberal Party? Ulitin nga natin ang question. Ilan ho ba ang official na miyembro ng Liberal Party ngayon? Miyembro. Sa lahat na po, hindi lang po sa Kamara. Ako konti lang po. Dati po, Volkswagen Party kami. Baka Konti lang. As in, lumabas sa bibig ni Erice, konti na lang kami. ganun din po. Pero meron ko din mga leaders sa mga local governments, mga leaders kami sa iba't ibang sektor. Hindi ko na po mabilang pero hindi po marami katulad mo. Hindi po marami katulad dati. Ano nangyari? Paano kayo manalo? Po. Sa ngayon po, ano po ang posisyon ni VP Lenny sa Liberal Party? Wala po. Siya po ay nagbitiw. Agoy! Nagbitiw! Wala na kayo. Disorganized na kayo. Kumbaga sa banda, disband. Disbanded kayo. Sa liberal, sa kanyang mga posisyon sa liberal. Samantalang kami, tumataginting na libo-libo to milyon ang aming support kay Sara Duterte at kung sino man ang kanyang makatambal. Marcoleta. Ngayon po ang chairman emeritus si Senator Kiko
ang presidente po namin ngayon ay si Erin Tanyana. Okay, so pero miyembro pa rin po ng Liberal Party si VP, Opo. si Mayor Lenny. Opo, sa pagkakaalam ko po, miyembro pa rin. Okay, sige po. Ah. Pero sa ngayon po, Ano na? sir, no, bagamat kaninyo Ano naman? iilan lang po ang inyong mga miyembro. Agoy, ilan lang. Ngayon ho ba pinag-uusapan na po ninyo ito? Kasi nga Wala. Opo, go ahead, sir. Wala pa pong formal na pag-uusap. Kami po ay Kasi nag-aaway na kayo. nagdidesisyon on an issue-to-issue basis pa lamang sa mga panahon na ito. Okay, pero sa ngayon ho ba kayo po sa Liberal Party, meron na ho bang ilang mga partido din na ngayon ay meron ng preliminary talks para ho sa posibleng coalition? Wala pa po. Wala pa. Pa po. Except siguro yung mga nasa yung akbayan, meron pong mga pero informal pa lang po. Wala pa pong mga formal na pag-uusap tungkol dito. Eh, syempre, nakatutok sila sa sampa ng kaso kay VP, impeachment, at kung ano-anong pinagagawa nilang paninira. Kung kayo po ang tatanungin, sir, ano po ang inyong damdamin dito? Dito po Simple sa... lang. Opo, go ahead. Simple lang po yung discernment process ko eh. Kung nabubuhay si Pinoy, Wala na, patay na. ano ba yung kanyang magiging opinion tungkol dito? Opinion. Kasi nakita ko si Pinoy, malaki sakripisyo sa bayan natin, mahal na mahal yung bayan natin hanggang namatay siya kasama. Kaya yun yung aking basihan ng mga desisyon. Sa tingin ko po, ay hindi siya papayag na kami ay makipag-coalesce sa Marcos administration. Hindi lang dahil doon sa naranasan na natin noon nung sa kanyang ama, kay Presidente Marcos, kundi dito sa pinakamalaking nakawan na nangyari sa ating bayan na hindi pa po nangyari sa anumang administrasyon ng mga nakaraan. Sa anumang administrasyon nung nakaraan. That includes Duterte. Hindi pa nangyayari even in the past administration. That includes Duterte. Ito po ay 1 point Tapos, magipag-coalition kayo dyan. 45 trillion ng national budget sa loob ng 3 taon ay talagang pinagpiestahan ng administrasyon. At nakita ko Eto si Erice, he is the legit mere representation ng mga liberals. Ito yung totoong boses nila. Pero sa kanya lang yun, no? Sa kanya lang natin nakikita para hindi halata masyado. Yung mga ibang mga kasama nila, De Lima, Risa Ontiveros, o kung sino mang mga liberals dyan, kunwari sila ay pumapalakpak kay Marcos Jr. But yung mapalakpak nila na yun, hindi po yun yung totoong sila. Hindi po yung totoong boses nila. This, ano man ang lumalabas sa bibig nitong si Erice, yun ang tunay na liberal. I mean, ito kahit sila De Lima, yun yung sinasabi ni Erice, yun din yung sila De Lima. Pero kailangan nilang magkunwari muna. Para kumbaga, there are two sides. Yung sinasabi ni Erice, iba sa ginagawa nila De Lima. Pero that two sides is just to confuse us. In fact, mapagkamalan mo ang DDS to kasi yung sinasabi niya, same sa sinasabi natin. But that is just to confuse us. Confuse even the administration na, si Erice lang yan, pero sila De Lima, palakpak naman sila sa atin. Ganun ang gusto nilang i-inject dito. So, itong mga sinasabi ni Erice, yun yung ganun ang gagawin nila come the time na napabagsak na ang mga Duterte. Pero hindi nila magawa yan. Never in the reality na mangyayari yan. So anyway, eto na sila ngayon. Ang unti. Yan na lang sila ngayon. Yan na lang kayo ngayon. Wala nang Ba't wala yung mga iba yung mga kasamahan? Wala din dito si Risa. Wala din si... Ewan ko kung nandito ba. Sila din lang. Si liberal pa rin ito Si Kong Eli.
Kaya nga sabi ko, itong dalawa to, yan, representation to ng mga liberal. Kaya mag-ingat-ingat po tayo sa mga ito. Kasi at the end of the day, parehas tayo ng boses sa kanila, pero meron sila talagang hidden na agenda. So anyway, let's go to yung sinabi ni Erice. Ito na naman, sabi ko, ito yung representation talaga ng buong liberal. Yung Siyempre, takot na takot sila. Diba? kasama ko sa civil society, kasama ko sa Dilawan. They are so afraid of a Sara presidency that they would sacrifice the truth. Ginamit niya yung word na they, pero we yan. We are so afraid. Diba? We are so afraid na bumalik, mag-comeback ang Duterte. Kaya gagawin namin lahat ay sasacrifice namin yung truth. Siya talaga ang boses ng mga liberal. Diba? As you can see sa mga actions nila. They are so afraid of a Sara presidency that they would want to sacrifice the truth. That we would want to sacrifice the truth. Kaya nga, kita ninyo, sila na nga, nag-aaway na, hindi nga sila magkaisa. Tignan ninyo, Bam Aquino, Trillanes. Senator Antonio Trillanes IV, tinawag na bida-bida ni dating Senator Antonio Trillanes IV si Senator Bida-bida. Bam Aquino matapos nitong sabihin na dapat dito sa Pilipinas ginagawa ang mga paglilitis sa madugong Duterte drug war. Tanong tuloy ni Trillanes, nagpapapogi lang ba ang senador sa mga supporter ng pamilya Duterte? Nagbabalik. Noong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands, posible ring arestuhin ang ayon sa International Criminal Court o ICC ay mga co-perpetrators o kasabwat sa madugong Duterte drug war. Kung si Senator Bam Aquino raw ang tatanungin, kung tutuusin ay dito dapat sa Pilipinas ginagawa ang mga paglilitis sa kanila, lalo't nandito rin naman sa bansa ang mga biktima. Maganda raw na dito mangyari ang paghahanap ng hustisya, pero giniit din ni Aquino na nirerespeto niya ang proseso ng ICC. Tumaas naman ang kilay ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa sinabing niya ni Senator Bam. Buwelta ni Trillanes, nagbibida-bida ngayon ang senador na may malasakit kuno sa mga biktima ng drug war, pero wala naman daw ginawa nung kasagsagan ng umano'y extrajudicial killings. Tanong pa ni Trillanes kung totoong naniniwala si Senator Aquino na sa Pilipinas dapat litisin ang mga EJK cases, kinasuhan niya ba si dating Pangulong Duterte at iba pa nitong kasabwat noong panahon ng war on drugs? Dagdag pa ng dating Kinasuhan. Tanungin mo si Laila de Lima, Trillanes, tanga, bobo. Tanungin mo, bakit nung siya DOJ, ba't hindi niya kinasuhan si Duterte? Bakit si Bam Aquino tinatanong mo? senador, nagpapapogi lang ba sa Duterte supporter sa Senator Bam kapalit ng mga nagsasakripisyo? Insensitive daw yan at napaka-unfair. Dahil daw sa sinabi ni Aquino, napatunayan daw na nagsasabi ng totoo si Trillanes sa pahayag niyang hindi raw isusuko ni dating VP Leni Robredo si Duterte sa The Hague. Nabash pa nga raw siya noon ng supporters sina Aquino at Robredo. Ganito rin Oh, 'di ba? Hati-hati sila. Oh, Lenny, Bam, Risa, Trillanes, De Lima. Oh, yan, hati-hati yan na ang sila. naging sentimiento ni dating Commission and Audit Commissioner Heidi Mendoza. Giit niya, ignorante ang senador. Yan ang alam ninyo. Pero ito nakakagulat. Sabi nga ni Erice, they're so afraid of the comeback of Sara Duterte or the Duterte that they would do anything to sacrifice the truth. Ito, napag-alaman, bulilyaso, okay? Natiktikan, na noon pa pala, 4 months pa pala into the office ni Marcos Jr., 4 months, meron na palang plano talaga. Ganong kaswapang. 4 na buwan pa lang nakakaupo itong administrasyon na ito. Isang kaibigan natin ang nag-tip sa akin na buwisit na siya kasi nga ipinatawag yung kanilang grupo. Kasama siya para lamang pag-usapan
ang mga campaign propaganda laban sa mga Duterte. Sabi niya, 4 months matapos manumpa black propaganda operation against Dutertes. Initial budget, 400M. Demonyo, ang sabi niya, no, ha? Oo, at kasama ako sa meeting. Oo, ang goal... Sino kaya yan kasama sa meeting? 400 million, grabe. So, yun po kaupo pa lang. So, taon-taon yan nilang gagawin na mayroong budget for that particular purpose na sisirain si VP Sara. First year maybe 400 million, maybe baka more pa noon. Tapos sa every year 2023, 24, 25, ganun ang ginawa nila. Idikit ang Duterte sa mga balita sa Pogo, WPS, Ano? EJK. O, ang goal, idikit ang Duterte sa mga balita sa Pogo, WPS, EJK, China at pandemic corruption at iba pa. Oh, totoo lahat. Yung text message na yan na binabasa niya, totoo. Bakit? Nangyari. Yan. Yun ang kanilang goal. Sinasabi sino? Yes, mga tao ni Tambi. Mga tao ni Tambi. Maalala ninyo, nag-meeting si Tambi at saka yung mga Makabayan Block. Alam nyo na. Who is Tambi? Di ba si Tambaluslos? Yun. Alam na natin na huling-huli na sila talaga. Biruin ninyo, 2022, 23, 24, 25, mag-26 na. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila nasisira si VP. Hindi pa rin natutumba si VP. Lalo bagkus lumalakas. In contrast, kasi ayaw nila itong mabalik. Ito kasi si Marcos Jr. walang ginawa kundi bawasan, kunin, nakawin ang pera ng taong bayan. Lalo na sa health natin, napaka-importante. Ang health, that is an indication of care mo sa taong bayan. Kasi health natin yan eh. Pero ano nangyari? Wala. Binawasan yung PhilHealth natin. Binawasan PDIC. Halos lahat binawasan, kinuha at pinagnanakawan. Pero nung panahon ni PRRD, nakita ninyo, yung palang 100 million per month. Per month po yun. Na ibibigay sa ospital. Napakalaking bagay po yan. For the first time in Philippine history, nag-order ang presidente na tatanggap ang PGH ng 100 million a month. A month. And then, later on, ang veterans naman, 50 million a month. Wow! Were there marching orders for Yan ang tatak Duterte. the DBM secretary regarding this order of the president? Well, he said that as a matter of policy of his administration, I see. na he will give priority to PGH by way of providing subsidy of 100 million a month and to the Veterans Memorial Hospital. 150 Wow. million a month. Policy. Policy. Kaya importante, mamili talaga ng maayos na presidente, no? Yan na, mga kababayan. Kaya na makikita ninyo yung kahalagahan ng tamang pagpili. Yun yung pangalawang criteria niya eh. Yung malasakit at kalinga sa mamamayan. In terms of governance. Oh. Mamamayan, PGH, sundalo, military, police, Guro. veterans. Yan ang tatak talaga. Pero ngayon, anong ginagawa na ngayon? Pinakamalaking corrupt of all the administration. Never in the history of budgeting na nagkakaroon ng 400 billion peso cut. Di ba? Hindi pa nangyari. 400 billion peso cut. 6 na taon akong secretary, 12 taon akong congressman. Hindi ko pa nakita nangyari yon. Worst, nangyari ulit. Tingnan natin yung Never in the history of budgeting na nagkakaroon ng 400 billion peso cut. Hindi pa nangyari. 6 na taon akong secretary, 12 taon akong congressman. Hindi ko pa nakita nangyari yon. Worst, nangyari ulit noong 2024. na mas malaki. Na mas malaki. Nakaw.
Tapos sumunod pa ulit sa 2025. Kaya kung hindi pumutok yung PhilHealth nung December 2024, Oh. baka hanggang 2026 pa yan. Hanggang 2028. So ang tanong, bakit ginawa yun? Never Bakit ginawa yon? Pamilyang magnanakaw yan eh. Ano pa asahan mo sa magnanakaw eh? Ganun talaga eh. Gawain na eh. Tanungin mo pa kung bakit ginawa yon. Kaya nga, ang ginagawa nila ngayon, talagang sinisilip nila yung kay VP na 120. Kahit sabihin mo ng 600 million. Sige, sabihin na natin. Over billion. Pero, dahil sa pag-declare ni VP Sara na siya ay tatakbo, manghihina na ang impeachment. Look at it this way first. Baliktarin natin. We go to the Senate. The Senate will be the judge or the jury. The question in most politicians' mind, especially if you're in Congress, is, mako-convict ba? Will she be convicted in the Senate? My personal count, 16 votes will acquit her and only 8 votes will. May iba doon mag-abstain pa. Ang nakakasiguro ka lang na boboto against her are Risa, Kiko, possibly Tito Soto, and possibly Ping Lacson. Yay! Yun pa lang ang sure. Yun lang ang sure. Maaring yung dalawang Tulfo pwedeng sumama doon or pwedeng mag-abstain depending on their political trajectory in 2028 and beyond. Mananansya pa yan. All the rest will vote for acquittal. No? Whether it is because they're very close to Vice President Sara like Amy, Marcoleta, Robin Hood, etc. Or because their political future depends on a solid 34% Mindanao plus Central Visayas vote. Kung tatakbo ka ng re-election at hindi ka nanalo sa 34%, talo ka. Nagkanda ugaga na sila, nagkanda aligaga na sila. Kaya eto na, kaya nga putak ng putak yung mga liberals ngayon. Kasi nga biglang yung sabi yung sa kaisipin nila, papunta na sila dun sa taas. Biglang nag-declare si VP. Pababa na siya. Pababa. Sumadsad. As in sadsad sa pinakababa. Bakit? Wala na yung plano nila, yung game plan, yung naka-blueprint na plan nila na eto boboto kay for impeachments, eto boboto for impeachment, eto boboto for impeachment. They would not sacrifice their political career just for them. No, hindi nila gagawin yun. Kaya, biglang humina. Pirin mo, hanggang 4th impeachment complaint, ganun sila kadesperado. Diba? Kaya nga, sa pagdating sa tawag nito, sa budgeting, nakakatawa itong si Marcos Jr. No? Kasi, tingnan ninyo dito sa bagyo or typhoon, makikita ninyo sa typhoon na ito, nung last year po ito, na anong typhoon ba ito? Ayan. Typhoon Bashang, ayan, last year. Nagbigay siya ng 321 million pesos sa 34 na provinces and 8 cities. So, ibig sabihin, 321 million paghatian ng 34 na province at 8 na cities. Ano ba yun? Malaki o maliit? Maliit! Maliit yun. Dito naman sa typhoon sa Mindoro, affected sa Oriental Mindoro, Typhoon Leon naman, nagbigay siya ng 46 million. Malaki ba yun o maliit? Syempre, buong Oriental Mindoro yan eh. Dito naman, dito sa provinces at city ng Cebu, 50 million. Hinati-hati pa yan. 20 million dito sa 3 lugar, 10 million dito sa 2 lugar, at 20 million dito sa 3 lugar. That's total of 50 million pesos. Earthquake naman po ito noong October 2 last year. Dito naman sa Cebu mismo, kay Pambari 4, nag-donate siya ng 200 million. Doon sa same na calamity, 6.9 magnitude na quake.
ang nakakatawa dito, ang ibinigay niya dito kay Robredo para sa pagpapagawa lang doon sa Robredo Coliseum, 500 million? Hindi naman calamity yan. Saan ka pa? Sabihin nyo sa akin, now you tell me na hindi ito about politics. Politics na politics to. In fact, you don't need to go there. Hindi naman trabaho ng presidente yan. Trabaho ng kung sino man, DPWH, ganun. Pero nakita ninyo how unfair itong si Marcos Jr. Hindi na ako magtataka kasi plastic to. Hindi na ako magtataka. Mismo ngang kaibigan niya, hindi nga niya tinulungan. Tingnan ninyo, kaibigan niya nagtatampo. Napaiyak ng husto ang batikang character actor na si Dave Brodet nang maalala ang tampo niya sa mga kaibigan. Kabilang na nga po si Pangulong Bongbong Marcos. Sa programang Julius Babaw Unplugged, sinabi po ni Dave na minsan raw lumapit para humingi ng tulong ang kanyang kapatid sa Pangulo. Hiningin pa nga raw ang detalye kung saan pwedeng ipadala ang tulong sa kanya. Pero nabigo po si Dave dahil wala namang dumating. Si Dave ay isa sa mga iconic kontrabida noong dekada 80. Balikan ang makulay na buhay ni Dave Brodet sa Julius Babaw Unplugged sa YouTube na napapanood din po tuwing linggo sa TV5. Isang dating atleta, aktor, writer at direktor at ang kanyang mensahe para sa lahat. Help others. Do it. Give it. Anong help others? Walang puso yun. Hindi yun mag-help. Mga kapatid, Plastic yun. Diba? Kailangan mo munang mamatay bago kanya dalawin sa burol mo. Kagaya yung ginawa niya kay pangalan nito, Nora Honor. Mamatay ka muna. Ganun yun. No? Speaking of mamatay, ito, sa US, patay na. Patay na to. Tingnan nyo naman. I-compare natin yung robots ng China sa US. Tingnan niyo. Itong US, tingnan nyo Dito muna tayo sa US. Wait. Dito muna tayo sa US. Ayan. Dito muna tayo sa US. Huwag nyo munang tignan yung sa China. Tingnan nyo Hey! Tumba! Naputol pa yung paa. Ayan. Hanggang ganyan. Pasayaw-sayaw na lang. Pero dito sa China, tingnan niyo sa China. Tingnan niyo ulitin natin Sana Ano implication yan? China is emerging, maybe, baka ngayon sa tingin ko, number 1 na superpower. Nasa mindset lang talaga, nakatanim lang sa utak ng mundo na ang superpower ay US. Pero, kung titignan natin sa grounds, titignan natin mismo sa lugar mismo, puntaan ninyo ang China, and then puntaan nyo yung US, makikita mo talaga yung distant na difference. Malaki ang agwat. Malaki yung gap, kumbaga. Eto, tingnan ninyo. I mean, you could imagine these robots, no, na magiging warfare nila in the future. Wala. I mean, ngayon pa lang nakikita natin yung kanilang production. Robots, drones, submerged submarine na drone na pwedeng lumipad. This is beyond superpower. Kaya makita ninyo halos lahat ng gamit natin China Hindi na yan mauungusan. Hindi na yan, wala nang makakatalo dito sa advancement ng China kasi unstoppable. Kaya kung tayo sana masusunod, pagpatuloy sana yung naumpisa ng mga Duterte na we should be friends with China. Kapitbahay natin sila anytime we need help. Nandyan sila. Pero ang US, lagay ng kung anong gusto nilang ilagay sa Pilipinas. Pero wala naman silang pakinabang. Ang daming dumaan na bagyo. Minsan, wala tayong nasilayang AFAM. Wala.
Masilayan mo lang sila sa mga bar. Yung aanakan lang ating mga kababayang Pinay. Doon mo sila nakikita. Anyway, speaking of Senator Marcoleta, abay, nakarating na sa buong bansa at madla na talagang, syempre, ang ingay. Kahit sino naman ang hula, Marcoleta. Ito ang sabi ni Marcoleta. Hindi umano Ang sagot, pinag-iisipan ni Senador Rodante Marcoleta posibleng pagtakbo bilang Vice Presidente sa 2028. Ito ay sa kabila ng mga espekulasyong siya ang magiging katandem ni Vice President Sara Duterte. Ang mas prioridad ng Senador, alamin natin sa report ni Angel Pastor. Lumutang ang pangalan ni Senador Rodante Marcoleta bilang isa sa mga posibleng maging running mate ni Vice President Sara Duterte sa susunod na presidential election sa 2028. Pero ayon sa mambabatas, malayo ito sa kanyang prioridad sa ngayon. Anya mas abala siya sa kanyang tinatawag na quest for correction o ang pagtutuwid sa mga tingin niya ay maling pahayag ng ilang personalidad. Paliwanag ni Marcoleta, mas mahirap itama ang mga impormasyon kapag nanggagaling ito sa mga iginagalang na personalidad tulad ng mga mambabatas at dating maestrado ng Korte Suprema dahil marami anya ang naniniwala sa kanila. Direktang binanggit ng senador ang ilang pangalan na nakapalitan niya ng argumento hinggil sa issue ng West Philippine Sea. Kabilang dito sina retired Justice Antonio Carpio, Senador Ping Lacson, Philippine Coast Guard spokesperson Jay Ano na Tariela, yan? Maritime expert Jay Batong Bakal at Debate dating na. Senador Francis Tolentino. Bagaman hindi nagbigay ng detalye kung ano ang mga particular na mali ng mga nabanggit, iginit ni Marcoleta na dito muna siya magpo-focus bago ang politika. Bukod kay Marcoleta, lumulutang din ang mga pangalan ni na Senador Amy Marcos, wag na Robin yan. Padilla at dating Vice President Ley Robredo na posibleng maging katandem ni VP Sara Lenny? sa 2028 election. Babangon din yung mga babangon din yung mga patay na liberals niyan. Para sa Diyos at Anyways, ayan na. Susunod na mangyayari dito. Kasi kahit bagamat ugong-ugong pa lang at hindi pa nagde-declare si Senator Marcoleta, ang susunod na antabayanan natin mangyayari dito, yung COMELEC, magso-surface dito na kesyo merong donation na natanggap nung kampanya, kesyo merong kaso dati yung kanyang asawa na connected sa kanya, mga ganun, lalabas na dito yung mga kanilang sariling mga paninira na mga kaso kay Senator Marcoleta. Hindi lang naman sila Bato, hindi sila Bongo. Lahat yan ng mga alas. Except Amy. Lahat yan, gagawan nila yan ng paraan. Except Amy. Bakit? Dugo pa rin yun eh. Kita nyo? Saan ka nakakita? Sinabing adik yung kanyang kapatid. Uwi na tayo. Mag-rehab ka na. O adik ka. Sinabing adik pero walang kaso, walang nagawang issue, wala man lang ni isang bayad. Siyempre kapatid pa rin yan. Alam nyo na. Yun. Yun ang mga susunod na gagawin nila kay Marcoleta. Pero hindi nila basta-basta magagapi, matatalo, or mapapabagsak ang kabutihan. Period. Wala nang iba.